Im-sama at Rax Disebek nagkaharap na pala noon pa. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1155. At ang title nga daw netong paparating na chapter The Rax Pirates. Sa title pa nga lang malalaman na natin kaagad na itong chapter na to patungkol sa grupo ni Rax Disebek. So ang unang impormasyon nga sa spoilers magpapatuloy daw yung naputol na scene in last chapter, which is itong pag-uusap nila Sebek at ng batang si Loki. Makikita nga daw natin na isang unique na swordsman itong si Sebek. Dagdag impormasyon pa nga na during reverie daw 56 years ago kumidnap daw ng mag-isa itong si Sebek ng 5 hari. So malamang ito yung sinasabing context ni King Herald in last chapter, na during daw sa pagdalo niya sa reverie merong assassination naganap. Meaning possible na bukod sa pinatay ni Sebek na isang admiral pwede nga ring ginamit niya itong sinasabing 5 hari para maging hostage niya. Nang sa ganon makatakas siya sa Merijoa during sa moment na to. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing 56 years ago daw nagkita na pala sila Sebek at Imu sa mismong reverie na ginanap. Ito nga daw yung moment na sinasabing nagkita rin sila Herald at Sebek. So nagawa palang makapasok ni Rax Disebek sa loob ng Room of Flowers ni Imu. Sa mga nakalimutan na sa kwarto nga na to unang ni-reveal si Im-sama. Nandito nga rin siya nung time na binura niya yung isla ng Lulusha Kingdom. Bali sinabi nga daw ni Sebek kay Imu na babalikan niya daw ito. Nabanggit nga rin niya kay Imu yung pagiging fan daw niya kay Davy Jones. So sino nga ba itong si Davy Jones? Una nga nating nalaman yung pangalan na to way back chapter 306 pa. During nga ito sa Long Ring Longland arc. Kung matatandaan nyo naglaro nga itong Straw Hat Pirates at Foxy Pirates ng Davy Backfight. Itong laro nga daw na to homage o pagbibigay credit kay Davy Jones. Base nga sa totoong buhay pati na rin sa kwento ng One Piece isa nga lang myth o legend itong karakter ni Davy Jones. Pero during SBS Volume 38 dinrawing nga ni Oda kung ano daw possibly yung itsura netong si Davy Jones. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing sa naging pag-uusap daw nila Imu at Sebek makikita daw natin si Ganku na directly servant ni Imu. Meaning possible na ganito yung role ni Ganku noon sa nakita nating individual nung time na i-reveal na itong si Imu. Dagdag impormasyon pa nga sa reverie nagkaroon daw ng saglit na paglalaban sila Sebek at King Herald sa moment na to. Similar nga daw sa nakita natin kila Roger at Whitebeard na grabing haki ang kumalat nung time na nag-clash sila. Ganito nga rin daw yung masasaksihan natin sa laban nila Sebek at King Herald. Ibig sabihin kung may ganitong kalakas na haki itong sila Sebek at Herald malinaw na pinapamukha sa atin ni Oda na bago pa umusbong si Goldie Roger talagang si Rax Disebek na ang pinakamalakas na pirata sa mundo. Speaking of pinakamalakas nabanggit ko nga kanina yung naging pakikipag-usap ni Rax kay Imu. During chapter 1085 nga nung time na magpakita si Imu kay King Cobra, alam na nga ni Cobra sa moment na to na hindi na siya makakalabas pa ng buhay sa Merijoa. Since supposedly nga wala dapat na makakaalam na meron talagang nakaupo sa empty throne. So the fact nga na nagawang makausap ni Sebek itong si Imu at makaalis siya sa Merijoa ng buhay this speaks volume nga kung gaano talaga kalakas itong karakter ni Rax Disebek. Yes, may mga nababasa nga akong comment na si Sabu daw hindi rin namatay. Pero magkaiba kasi sila ng sitwasyon. Si Sabu nga nakita lang nating malapit sa empty throne at hindi naman siya naipag-converse kay Imu. Nung makita pa nga niya si Imu bigla na lang siyang tumakbo papalayo. Itong si Sebek naman iba. Sinasabi ngang nagawa niyang makapasok sa
sa flower room. At nagawa rin niyang pagbantaan si Imu na babalikan niya ito. Sa part pa nga lang na to nag-exceed na kagad yung expectations natin sa karakter ni Sebek. At dito nga tayo mapapaisip na kung ito kaya ang dahilan kung bakit pinlano niyang maging hari ng mundo. Dahil kung nakita nga niya si Imu na ganito kalakas at kayang manipulahin ang mundo, obviously na yung ganitong klase ng karakter na gutom sa kapangyarihan, paniguradong papangarapin yung ganitong posisyon. Kaya malamang ito yung naging motivation ni Sebek kaya niya gustong pagharian ang mundo. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers makikita daw nating sisirain ni Rax di Sebek ang isa sa mga Gates of Justice. At magnanakaw pa nga siya ng barko sa Marines kasama na dito yung pera ng mga Celestial Dragons. So I assume sa information na to ito na yung moment ng pagtakas ni Sebek sa Mary Joa. Sa mga nakalimutan na ito nga Gates of Justice ito nga yung napakalaking gate na nagdudugtong sa tatlong primary location na related sa world government at Marines. Ito nga yung Impel Down, Marineford at Enies Lobby. Imagine guys during early days nga ng One Piece nakita naman natin kung gaano kalaki itong gate na to. At the fact nga nasisirain daw ito ni Sebek hindi na nga nakakapangduda. Napakalakas talaga ng karakter na to. So nakakatuwa nga rin yung part na in-emphasize yung pagkuha ni Sebek sa pera ng mga Celestial Dragons. Kumbaga itong information na to dito natin maiisip na talagang may touch ng pagkatotoong pirata itong karakter ni Sebek. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing ang dahan-dahan na daw bumuo ng pirate crew si Sebek pagtapos niyang manggulo sa Reverie. Gamit nga daw yung Davy Back Fights, which is yung nabanggit ko kanina. Ito nga yung naging proseso ni Sebek para buuhin yung pirate crew niya. At dito ni-reveal na nga kung sino ang unang 6 na miyembro ng Rax Pirates. Itong 6 nga daw na to ang makikita natin sa Elbaf. Ito nga sila Wang Zi, yung gangster na may pangalang Marlon, at itong nakita natin in last chapter na sila Whitebeard, Shiki at Stacy. Makalipas nga daw ang ilang taon matapos pumunta nila Sebek sa Elbaf, nanatili na daw itong grupo ng Rax Pirates sa Hachinosu at kinlaim na ito bilang kuta nila. Bale ayan na nga yung mga impormasyon sa spoilers para sa paparating na chapter 1155. So bago nga matapos itong video na to ipapaalala ko lang na naglabas na nga tayo ng mga bagong design ng t-shirt. Ganun pa nga rin yung presyo, 270 pesos pa rin. Kasama nga sa bagong release na to si Blackbeard at syempre itong miyembro ng Rax Pirates na si Whitebeard. Meron nga rin tayong mga design na related sa Elbaf arc. Murang-mura nga lang ito. Gaya nga ng nabanggit ko sa halagang 270 pesos nga lang meron na kayong bagong t-shirt. Kaya naman kung trip nyo ngang bumili ilalagay ko na lang yung link ng Shopee natin sa comment section sa ibaba. So yun lang. Peace!